Hello mga kabayan, this is Mommy Zet. Welcome to our channel. Para sa video na to, ituturo ko ang step-by-step process ng pagbabayad ng SSS contribution gamit ang Maya e-wallet. So first, mag-login lang tayo sa ating Maya account. And then on the next screen, makikita natin ang ating balance. At kung enough naman ito para sa gagawin nating SSS payment contribution, pwede na tayong mag-proceed. I-click lamang ang bills icon dito pa rin sa same page. But if otherwise, kulang yung inyong balance, i-click nyo lang muna yung cash in para mapondohan ang inyong wallet. So for this example, ang babayaran lang po natin is 840 para sa ating monthly contribution. So I have enough naman po, enough balance sa ating wallet, so pwede na ako mag-proceed. I-click lang natin ang bills icon. And then sa next screen, makikita po natin ang iba't ibang biller categories. So ang SSS po ay nakapaloob sa category ng government. So i-click lang po natin yung government. And then scroll lang natin pababa ang next page hanggang makita natin ang SSS contribution. At pagkatapos ay makikita na natin ang payment form na kailangan nating lagyan ng mga detalye para sa ating payment. So unang impormasyong kailangan ay ang inyong payment reference number or ang PRN. So sa mga hindi pa po familiar sa PRN, saan po ba ito makukuha? So pwede po itong makuha sa any branch of SSS at pwede din po itong makuha sa pamamagitan ng SSS online. Yung pong sa inyong SSS mobile app or sa SSS website mismo. Pagkatapos ay amount po. So, for this example, I'm paying monthly 840. So, 840 lamang po ang amount na ilalagay ko dito since yun din naman po ang nilagay kong amount nung nag-generate ako ng PRN. Pero kung halimbawa ang generate yung PRN is for 3 months or yung quarterly, so i-multiply lang po sa 3 yung inyong monthly contribution at yun ang ilalagay dito. Pagkatapos po ng amount ay ang account type. Pag din-drop down po natin ito, lalabas lang po dyan is PRN. So, i-click lang po natin ang PRN. And then, next is the payer type. So, i-click nyo lang po kung ano yung applicable sa inyo. Para sa akin po, ang i-click ko dito ay self-employed. And the next is email, which is optional. So, pwede na po nating i-leave yan kung ayaw nyo pong input ang inyong email address. And then, the last information needed on this page is the member's name. At pagkatapos po ng lahat ng impormasyong kailangan, bago nyo po i-click yung continue, mapapansin po natin na mayroong note po sa baba. Ang sabi po dyan ay mapopost ang ating payment after 10 minutes. So, pwede po natin itong i-check sa ating SSS mobile app kung meron po tayong ganon. Makikita nyo po doon kaagad after 10 minutes na nag-post na po doon yung inyong payment. So, i-click na po natin ang continue. And mapupunta tayo sa confirmation page. So, i-double check lamang po lahat ng detalye na nilagay ninyo sa payment form. And kung mapapansin po natin dito, nag-apply na yung service charge ng Maya application na ito, which is 8 pesos. Kung okay po sa inyo to, i-click nyo lamang po ang pay. At tapos na po ang inyong pagbabayad. Magre-reflect po ito after 10 minutes sa inyong SSS mobile app. So, ganun lamang po kabilis ang pagbabayad ng SSS gamit ang Maya Wallet. Hindi rin po ganun kalaki ang service charge. At the comfort of your home, pwede na po kayong magbayad ng SSS contribution. So, yun lamang po para sa vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Maligayang pag-iimpok at paghahanda para sa ating kinabukasan. Again, thank you for watching. Kung nakatulong po ang video na to, please like and subscribe. Thank you very much. Bye!